Magandang araw mga kababayan, kamusta po kayo? Welcome po, welcome back dito sa AJ Commentaries kung saan tayo po ay nagbibigay ng ating mga komentaryo, opinion, magpapaliwanag po tayo, pahapyaw sa batas at sa mga ibang mga parte ng politika at gobyerno ng Pilipinas. Sana po ay inyo po akong samahan sa pagkakataong ito, mahalaga po at makabuluhan ang gusto nating talakayin ngayon. Ito po yung tungkol sa threshold sa impeachment trial. Yung sinasabi dun sa Article 11, Section 6 ng ating Constitution. Yan po ang ating pag-uusapan sa pagkakataong ito. Sana po inyo po akong samahan. Pero sana po, bago po yan, huwag niyo po sanang kalimutang mag-subscribe, mag-comment at mag-like mga kababayan para maging maganda po sana. Lumaki ang mga, dumami ang mga subscriber natin na pwedeng makapakinig ng ating mga opinion at mga pagpapaliwanag. So, maraming salamat po pala dun sa mga nakaraang nag-comment, nag-like at ipag-usap sa akin, mga nagsend ng message. Maraming pong salamat sa inyo mga kababayan. So, ating pong pag-uusapan, gaya ng nasabi ko kanina, ay yung usapin tungkol sa threshold para sa nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. So, meron po akong hinandang mga katanungan. Ang una ko pong tanong na inihanda, can the threshold be adjusted? Alam naman po natin, 2/3 of all the members of the Senate. At iba-iba po ang interpretasyon nila dyan kung ilan po yung 2/3. So, unang tanong po natin na gustong resolbahin ay kung can the threshold be adjusted? Pwede bang galawin yung threshold, yung numero, yung 16 gawing 15, maging 14, maging 13. Ang pangalawa ko pong gustong talakayin ay yung whether or not the jurisprudence on Avellino versus Cuenco be implemented on this situation, no, sa nalalapit na impeachment trial. Can it be used para magkaroon tayo ng linaw? Ano ba pagbabasihan natin sa numero sa threshold? Ano ba ibig sabihin ng 2/3 ng of all the members of the Senate? Kasi syempre, gaya na sabi natin, may mga debating nangyayari ngayon. Ang ikatlo nating katanungan dyan, can the Supreme Court issued clarification? Kumbaga motu proprio po. Sa tingin po ba natin, magbibigay po kaya ng pahayag ang Korte Suprema para ng clarificatory? Kumbaga, para magkaroon ng linaw at magkaroon ng magandang solusyon doon sa mga pagdedebat na yan. At ang pinakahuling tanong na gusto nating resolbahin is when they can ask the Supreme Court to intervene. Kailan po kaya pwedeng katukin ng Supreme Court para sabihin pwede niya siguro kaming tulungan mag-interpret, bagamat maaaring hindi rin yan pakialaman dahil political question, pero I think ang wisdom ng ating Supreme Court ay dahil sa kaguluhan na yan na malaking epekto kasi sa bansa dahil constitutional question din po yan mga kababayan. At siguro po ang pinakamagandang pag-usapan dyan sa bandang huli kung may oras pa, ano ang epekto ng Supreme Court petition ni Alan Cayetano. Siya po ay nag-petition ng status quo ante-order, para harangin o pamalian o hadlangan yung naging June 3 session sa Senado na kinu-question niya. Maaaring yan ay maging moot and academic dahil ng June 17 nga po mga kababayan, official nang naging Senate President si pangalan na to, si Gatchalian mga kababayan. Pero bago po yan, bago po mangyari yan, syempre, nandun pa rin po yung tanong natin, paano po ba yung threshold para sa impeachment trial? So, punta po muna tayo mga kababayan dito sa Article 11, Section 6 ng ating 1987 Constitution. Ilalagay ko po dyan para makita po ninyo. Malinaw po doon, sa bandang hulihan na po tayo, malinaw po doon na sinasabi, no person shall be convicted without the concurrence of 2/3 of all the members of the Senate. So wala daw po pwedeng makonvict nang walang concurrence ng 2/3. So, ang pananaw ng karamihan, dahil 24 ang miyembro ng Senado, ang 2/3 po ay 16. So, kailangan po ng 16 na boto para ma-convict si VP Sara. Ibig sabihin nun, pag siyam ang naging boto para ma-acquit, acquit na agad siya. So, mas malaki ang numerong kailangan para siya'y ma-convict. Yun po ay siguro ginawa yung ganong sistema para mapangalagahan yung posisyon ng mga kandidato.
Kasi ang intention naman ng ating election ay para may manungkulan sa atin. So ngayon, dahil 16 ang kinakailangan sa general rule, no? Kung 24 sila, ang una tanong natin, can the threshold be adjusted, mga kababayan? Pwede ba yung babaan o baguhin sa anong mga sitwasyon? So, alam po natin, mga kababayan, na sa ngayon ay 22 lang sila. Ang isa po yung nakakulong at suspendido nga dahil sa kasong plunder. Kapag po suspendido, alam naman po natin na hindi niya pwedeng patakbuhin o mapagana ang kanyang functions bilang isang senador. Ito po si Senator Jingo Estrada. Ang pinakamagandang example po niya, halimbawa po kung ang mayor po ay suspendido, ang papalit po sa kanya, may papalit po sa kanya ang papalit yung acting mayor. At yung acting mayor po yan, madalas po yan ay yung vice mayor. Sa pagkakataon pong senador, wala naman pong vice senator. So, ibig pong sabihin natin, dahil suspendido po siya, no? Ang argumento ng iba, hindi siya dapat bilangin. Ang argumento ng iba, miyembro pa rin siya. Sa pananaw po natin, sa loob ng 90-day preventive suspension na meron siya ngayon, hindi siya dapat bilangin, mga kababayan. Dahil kung paano siya makakapagbigay ng hatol ay isang question. Paano po kayo magiging hurado sa isang paglilitis kung hindi po kayo naka-attend ng paglilitis? Hindi nyo po nakita ang mga ebidensya, hindi nyo narinig ang argumento, hindi nyo natanong ang mga witnesses. At hindi lamang po, mga kaibigan, hindi nyo naobserbahan yung kahit yung demeanor man lang ng mga witnesses. Paano kayo magbibigay ng inyong hatol? Sa sitwasyon ba ni Senator Jingo Estrada, maaari ba siyang maging hukom sa umaga at preso sa gabi? Siya po ay labas sa coercive power ng Senado, gaya po ng sinasabi sa Avellino versus Cuenco, dahil bagamat siya ay nasa Pilipinas, hindi siya basta-basta pwede makadalo ng sesyon o ng hearing sa Senado dahil siya ay nasa ilalim ng jurisdiction ng korte. Kailangan pa pong pumayag ng korte para siya ay dumalo. So ang tingin po natin doon sa number 1 nating question, can the threshold be adjusted? I think yes. Unang-una po, at papaliwanag ko po ito mamaya, unang-una po si Bato de la Rosa. Ginawa po niya ang kanyang sarili na beyond coercive power ng Senado. Ano po ibig sabihin? Kahit gusto siyang papuntahin sa Senado, tingin po natin, hindi siya pupunta. Pangalawa, hindi rin po alam kung saan ipapadala ang imbitasyon na siya'y umattend. Dahil nga po, hindi mahagilap kung nasan siya dahil sa kanyang kinakaharap na active warrant of arrest ng ICC. So, kaya po bumababa ang numero ng 22. Yung 24 naging 22. So, kung 22 na lang sila, mga kababayan, di ba dapat ang tanong 2/3 ng 22? Hindi 2/3 ng 24. Kasi wala naman po sinabi sa konstitusyon na 16. Siguro ang wisdom ng provision na yan, ito po yung personal nating opinion, mga kababayan. Dahil yung ginagawa yan, ng konstitusyon na yan, di naman nila alam ang future Paano kung sa darating na hinaharap, yung 24 senador ay gawin nilang 36, mag-amyenda sila ng batas? 16 pa rin ba ang kailangan para makonvict kung 36 ng senador? Kasi kung ganon, maliit na porsyento na lang po yung 16. Kaya sinabi po nila 2/3. So, mag-a-adjust yun, 2/3 ng 36. Sa pagkakataong ito, obviously naman na hindi po pasok doon sa jurisdiction ng Senado itong sila Jingo Estrada sa ngayon, at ganoon din naman si Bato de la Rosa. At nababalitaan nga natin na plunder case din nga yung ikinasok kay Marcoleta. So posibleng pareho sila na kainat na ni Jingo Estrada, so magiging 21. So pangalawa po nating tanong, mga kababayan, ang pangalawa nating tanong, whether or not the jurisprudence on Avellino versus Cuenco be used on the threshold issue. Ano po ba yung jurisprudence ng Avellino versus Cuenco? Ito po ay mainit na pinag-uusapan dahil po sa quorum na ginangyari noong June 3, kung saan naluklok na pro tempore si Senator Gatchalian. Ang sinasabi po kasi doon, sapat po ang quorum na 12 dahil kung may mga dahilan, halimbawa lamang po, hindi niyo po mapapatawag ang isang senador kung nasa
kung siya po ay beyond coercive power ng Senado. Ano ibig sabihin ng beyond coercive power? Yung nasa labas po kayo ng kakayahan ng Senado para mapatawag. Sa pagkakataong yon, may mga nasa abroad po. At meron atang isang may sakit na sa ospital. Ganon din po nangyari ng ilang mga pagkakataon katulad ng 2015. May 4 na senador na nasa labas ng bansa, may 3 nakakulong. So yung 7 yon hindi po binilang sa 24, ang binilang lang nila 17. Kaya yung nagkaroon sila ng 12, mayroon na pong quorum. So bumaba po yung threshold. Pero ito po ay usapin ng quorum. Usapin po ito ng pwede bang mag-transact ng business ang Senado sa araw na yon. Ngayon po, ang kaibahan po na ito po ay impeachment trial. Ito po ay pagboto, paglitis sa isang halal na bayan. Pwede ba yon i-gamitin yung jurisprudence na yon, mga kababayan? Ang ating pong personal na opinion dyan, bagamat dapat to talaga tingin natin idaan to sa Supreme Court, bigyan ng linaw, mga kababayan. Pero ang pinaka-opinion po natin dyan, siguro po pwedeng magamit yan. Dahil, hindi ka naman po pwedeng mag-transact ng, gaya na sabi, hindi pwedeng mag-transact ng business. So, hindi ka rin po pwedeng magkaroon ng impeachment trial kung wala naman pong quorum. At pangalawa po, kung gagamitin po kasi natin yung logic nila na 16, dapat nakapako sa 16 ang 2/3. Paano po kaya yung 24 kung sakasakali man po, hindi naman po natin hinihiling. 10 po ang nag-resign. O kaya 10 ay hindi po pwede. May sakit, comatose, patay, o nasuspende, natanggal, nag-resign, o kung anong pa pong dahilan. Lalabas po 14 na lang po matitira. Sa pagkakataon po bang ganon, 16 pa rin po ba ang hahanapin natin para ma-convict? Di lalabas po, dahil 14 lang sila, kahit guilty po yung nasasakdal, obligado silang i-acquit, automatic acquit. Parang hindi naman po sa ata ganon ang sinasabi ng batas. So ang tingin po natin dyan, mga kababayan, pwede pong baguhin, ibaba yung threshold. Bibitinin ko po kayo muna hanggang dito. Part 1 po ito. Doon po sa part 2, itutuloy ko po yung 3 pang naiwang tanong, mga kasama. Maraming salamat po. Sana po kayo po ay may natutunan sa unang bahagi ng ating talakayan patungkol dito sa threshold sa impeachment trial. Maraming salamat po, mga kababayan.